Ayan, magandang gabi po mga ka-viewers. At mayroon akong nire-repair ngayon. At ito po ay isang stand fan. At yung kanyang brand ay ayan standard. Ayan, bising-busy din yung kasama ko si bro. Yan si bro, bising-busy sa repair. Ayan. So, problema nito mga ka-viewers sa mga lahat ng mga gumagamit ng ganitong electric fan na standard. So, ito para sana ay hindi ko sana i-video. So, kaya naisipan kong i-video dahil mayroon talagang parts nito na mahirap hanapan ng pyesa. So tulad nito mga kabis, itong kanyang saan na yun? Ano yung lock nya? Ito ang lock nya. Yan, itong drum lock. Tawag din kasi dito sa iba drum lock or lock. Ito drum lock to eh. So ito kasi itong yung flower nya. Ito yung flower lock. Yan, itong pinaka spring or flower. So ito naman drum lock. Ayan. So, ang problema nito mga kabers, naputol yung isang paa. Ayan. So, ito, normal ito mga kabers sa mga ganitong klaseng electric fan na standard yung brand. Pag ito po ay pangalawa or pangatlo na na-open nyo siya, so normal talaga na ito ay mabali. Ayan. Kahit dahan-dahanin nyo man itong i-open, pero sa pangatlong beses, so talaga, hindi talaga maiwasan na mabali yung kanyang ito. Dalawa na lang yung tawag dyan, nakalagay na pinakalock niya dahil yung isa nabali dahil sa kasagsagan ng pag-open ko siya. Pagkatapos na ko na-repair na sana to in-install ko na sana, sinauli ko na sana, kaso nabali dahil yung nga sinasabi ko, yung mga ganitong klaseng lock, hindi siya forever. So, 3 beses mo siyang na bibend, yan, mababali siya. Yan katulad nito. So, bali na. Ngayon, pag ikaw po ay isang technician, so, imposible naman siguro kung hindi ka na nakatabi ng mga ganitong klaseng lock, kung alam nyo ito. Yan. So, itong lock na to mga kabers ay galing to sa mga electric pan na China. Yung ganito din yung kanyang kaha. Yung kanyang pinaka-cover sa motor. China brand siya, sulad ng mga Astron. Yung mga China, yung mga mamurahin na electric pan. Ganito po yung kanilang lock. Ito, kung titingnan natin yan, so hindi magkapareho sila na drum lock, pero mas malalim itong sa standard na to, mas malalim siya, mas malalim siya. So kumpara natin dito, ito hindi siya masyadong malalim. Yan, pero pareho din sila ng mga versa, pareho to ng size. Itong lock din niya, ito, kapareho din dito. Ito. Yan, pareho lang sila ng distance. So, ang gagawin nyo, pag mayroon kayong standard electric pa na nabali yung pinaka-lock niya, so hanap kayo ng ganito mga kaberso, yung sa mga lock ng mga China pan. So, ang gagawin nyo dyan, yan, tulad ito isa, ginawa ko, yan diba? Binawasan ko na yan. Kung nakita nyo itong isa, ito, buo pa siya, diba? Ayun buo pa yung lock niya. So mayroon siyang, ang shape niya ay parang pa-oblong. Pag ganyan pahaba. Pa-oblong ba tawag dyan? Hindi ko alam mo ang tawag dyan. Ayun, ang ginagawa ko dyan, kinatingan ko siya. Ito, tulad nito. Diba? Binawasan ko itong dalawang side na to. Ito, dito. At saka dito sa kabila. Yan, binawasan ko na. So nagiging na siya, pa-triangle. Ang purpose dyan mga kabers para papasok yan dito. Yan, pasensya na, mayroong tela. Dahil ang purpose dyan para hindi magasgasan yung pinakamotor. Ayan mga kabers, para papasok yan dito. Yan, dyan. Yan para papasok yan dyan. Dahil pag hindi nyo binabawasan, makapal kasi ito Ito, makapal siya. Yan, kung nakita nyo naman yan, dati ipasok para makita nyo talaga mga kabers, para hindi nyo sabihin na tayo ay nag-iinbento lang. Yan okay. So, maaaring papasok yan pero hindi lahat mga kabers. Yan. So, ang ginagawa ko dyan, yung mga ganitong lock, binabawasan ko dito sa side, yan patulis na siya. Kasi binabawasan ko yan patulis na siya. So, yan po ang teknik ko dyan para magamit natin ito sa ganitong klaseng electric pan na standard ang brand. Dahil hindi yan sila magkapareho hindi magkapareho, mas manipis yung kanya. Maiksi natin yan napaka-iksi na.
O yan, maiksi. Madumi yung aking kuko, pasensya na. So yan o, na maiksi na, tapos ano siya, hindi siya masyadong makapal. Yung kanyang kayang lock niya, kaya maipasok talaga yan dito. At yun lang ang kamalian sa mga kabirsa, sa naobserbahan ko lang sariling opinion. So yan ang naobserbahan ko dito sa standard na electric pan. Masyadong maiksi yung kanilang lock. Itong lock na to, ito parang ito. Napakaiksi. Kaya bitin dito. Yan, kaya bitin yan siya dito. Napasok naman siya pero bitin. Kaya nga minsan tayong mga technician medyo may iwasan na madamage natin yan dahil nga pinipilit natin siyang i-open, kaya nga dahil maiksi. Yan, maiksi siya. Sana kung ganito kahaba yung lock nila, ayan, tulad nitong sa China pan na to, ganito kahaba yung pinaka-lock niya, ito, maganda sana, dahil ma-lock natin ng maigi. So ganyan po yung aking diskarte mga ka-viewers. Yan, sa pag-repair ng ganitong electric pan. Dahil sa mga repair ko na mga standard, mga itong brand, ito talaga, mostly, masisira talaga to. Hindi lang sa standard, kahit yung sa sa brand na Panasonic, yung old model na Panasonic na yung motor niya ay tinatawag naming mga technician na nidik, na ang lock na ganito din ang forma ng lock. Ito, ganito din ang forma. So maiksi din yun Tapos pag tatlong beses mo lang na sinisira, ino-open mo tapos sinisira, na babali katulad nitong lock ng lock ng itong standard. Kaya sinishare ko ito mga dahil para malaman din po ninyo na paano ito diskartihan. Yan, dahil alam ko marami pa din gumagamit ng ganitong electric pan na standard ang brand. Maganda naman talaga yung standard para sa akin mga kabiyers. Ayun nga lang, mayroon din kahinaan yung kanilang katulad nito, pangit yung pagkalagay ng kanilang lock. Yung design ng kanilang lock, pangit dahil maiksi na nga. Yun. Tapos madali lang masira. Pag hindi ka technician, siguro ilang beses mo lang na-open yan, sira na to. Pag hindi ka technician mga ka-viewers, siyempre ito hindi mo matimingan. Ako nga ilang years na akong nagre-repair ng electric pan, pero ito, na-damage pa rin yung lock ng standard na to. So hindi talaga may iwasan yan dahil hindi naman din ibig sabihin lahat ng repair na ganitong brand ay nababali. Pag first time mo lang talaga na open, so hindi yun mababali. Pero ito, dahil pangatlo na akong nag-repair nitong electric pan na to pangatlo na ako mga kabers, kaya ito, nasira talaga yung kanyang pinaka-lock, itong lock na to, ito, na babali. So, normal yan. So, yan lang po ang i-share ko sa inyo. Pag mayroon kayong ganito, nasira yung pinaka-flower lock nito, itong niya. So, ito, kukunin nyo to. Sana, baka mayroon kayong naitabi na mga China, yung electric pan nyo na hindi na gumagana dahil sunog na yung motor. Yung mga bamurahin na electric pan, ganito po ang ginagamit nila na lock o drum lock. So yan po kukunin nyo, yan po ang inyong gagamitin. Kung sakaling maluwag mga kabers, for example, na-lock nyo na ito dyan, dito, lagay nyo na. Tapos yung pinaka-bushing ay gumagalaw-galaw pa rin. So ang gagawin nyo, itong pinaka-flower, itong pinaka-flower, dalawahin nyo. Yan din po ginagawa ko, dalawahin nyo para ihigpit yan. Pero kung sakaling mahigpit na siya, so huwag nyo nang nagdagan. Kung mahigpit nang naman. Yan. So tulad nito, i-repair ko ito ngayon. Ewan ko kung hindi ito maluwag. Kung hindi maluwag, hindi ko nadagdagan. Pero kung maluwag pa ito mga kabers, kailangan ko itong dagdagan. Para nga ay tawag dyan. Para magpipit dito. So ayan, mga kabers ayan pala. So sa mga baguhan pala dyan, at napaganda yung aking explanation. Sa mga baguhan pa lang dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers Yan, inunyahan ko po kayong mag-subscribe at huwag na rin kalimutang mag-like sa ating video. At kung nagustuhan nyo rin, maaari nyo rin i-share sa iba para mayroon pa tayong matulungan na sa mga gustong mag-DIY at para makatipid sa labor. Dahil sa bagay, yung mga ganito naman talaga ay dapat naman din talagang kailangan din nating technique para hindi natin imbes na ma-repair ay masyadong masira na. So ayan, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ayan, at pakipindot na rin yung bell button dyan sa taas at ilagay sa all para kayo po ay ma-notify kaagad sa mga video tuwing ako yung nag-upload. So ayan, so patuloy ko lang ito i-repair ko muna ito, ilagay ko muna ito at balikan ko na lang kayo pag ito po ay nailagay ko na. So ayan,
Stay tuned lang ulit mga ka-viewers at balikan ko na lang kayo. So ayan mga ka-viewers, ay na-assemble ko na, nailagay ko na yung ito. Ayan o. Ayun, so medyo nadamihan ko lang ng langis. Ayan, oh. Ayan, nailagay ko na siya mga ka-viewers oh. At andyan na rin yung foam. So itong langis na to kanina mga ka-viewers, kanina pa yan. Nakalimutan ko kasi ilagay yung foam. Nung pag lagay ko ng langis, na lumabas yung mga langis dahil yun nga wala siyang foam kanina. So tinanggal ko uli at ibinalik ko yung foam. So ganoon talaga, minsan magkamali tayo. Yan. So kung nakita nyo ito, maganda yung kanyang pagkalak. Dahil mahaba yung lock niya. Ito mahaba oh. Mahaba. So maganda. Hindi ka pareho ng original na lock ng standard. Nako, napaka-iksi. Ito. Paano lang yan kung yan ang ginagamit? Yan oh, napaka-iksi. Napaka-iksi mga ka-viewers. Ayan, di ba? Kung yan ang ginagamit, nawala. Mahirap pag yan ang ginagamit. O, diba? So, ayun, okay na siya. Nilagay ko na. Actually, hindi pa naman talaga okay dahil hindi pa tapos. So, i-install ko muna ito uli. Yan, ilagay ko yung lahat-lahat na. Pakita ko na sa inyo pag ito po ay nilagay ko na yung itong shafting dito. Yan, ito yung shafting niya mga kapatid. Nga pala, itong shafting ay pinilitan ko rin. Yan o. So, itong may ano pa ng aso. Balahibo ng aso. Nakadikit. Ayan. So, yan o. Oh, may ano na yan. Okay na yun yung kanyang shafting mga kapiso. Yan, si kanan din yung shafting na yan. Yung ito ay magkasya magtugma ito dito sa kanyang bearing sa gearbox. Dahil yung shafting yan ay na yun. Ito mga kapiso, yung shafting niya. Yun. Yan o. So dahil hindi ko na ginamit to dahil ang lalim na yung kanyang ito. Yan o, malalim na yung kanyang gas. Oh. Niliha ko na yan mga kabers pero hindi na dali sa liha. Yan o. So malalim na talaga. Yan o. Napakalalim ng gas. Yan o. Di ba? Sumabit yung aking koko. Dahil nga malalim na. So pag ganito yung inyong shafting na yung electric pan, huwag nyo nang gamitin yan dahil pag ginagamit nyo pa yan, maaaring yan po ay mag-backjob mga ka-viewers. Yan. Pa-backjob yan dahil yung nilagay nyo na bagong bushing, sisirain ulit nitong shafting na may groove, yung sira na shafting. So, babakjab sa inyo yan. Kailangan, pag nagpalit kayo ng bushing, kung may gasgas na yung shafting, palitan nyo na rin mga ka-viewers. Ayan, marami din naman ito sa mga sa mga sikanhan ng mga electric pan. Ako nga, hindi man akong bumibili dito ng mga shafting mga ka-viewers. Kumukuha lang ako sa aking mga stock na electric pan. Yan, dahil kung nakita nyo, yan o, dami kong mga stock dyan o, napastaas o. Dami akong mga stock dyan mga ka-viewers. Kaya kahit parang basura na yan hindi ko pa rin tinatapon dahil alam ko magagamit ko pa rin yan. Yung tinatapon ko yung mga hindi na talaga pwede pero yung magagamit pa to. Yan. Ito pa yung isang repair ko kanina. Sira din yung shafting. So ang brand nito ay Hanabishi. Sira din yung kanyang dalawang ito sa unahan at saka sa likuran. Malalim na yung marami na yung kanyang gas. Medyo malalim na rin. So hindi ko na inaksayahan na gamitin pa dahil alam ko ay babakjab sa akin yan. So sayang yung effort natin pag magbakjab yan. So kung pwede natin iwasan na lang natin para hindi tayo mabala sa oras. So ito na yung isang yan. So ito sa unahan buo pa yung bushing. So likuran lang yung nag-stack up mga ka-viewers. Yan, kung nakita nyo naman ito, yan kung nakita nyo naman yan, napakakinis ito sa likuran. Di ba? Ito pala. Ito pala. Mali pa ako Sa unahan pala, ito Yung sa unahan, ito na. Ito sa unahan, sana naman yun. Ito. So buo pa yan. Sa unahan na siya na bushing. Itong bushing na to sa unahan. So ito na siya, buo pa. Kung nakita nyo, wala pang gas dyan napaka napaka pa niya mga kabers, napaka glossy, walang gas kasi dito naman kumpara sa likuran ang dami ng gas So ito pinalitan ko na. Ito na yung pinalit ko. Ewan ko kung ba ito dahil may konting diferensya sa likuran itong gear niya. Medyo makapal to konti mga kabers. Ayan, kumpara dito sa original na shafting ay medyo manipis yung kanyang groove. Yan sana yun. Yan, hindi sila magkapareho. So try ko lang, kung hindi
kailangan ko ding mag-convert nito. Kung hindi kasya, ito palitan ko din tong gearbox na to. Yung sa gearbox ng mga China pan, yun ang kukunin ko. Ilagay dito para tutugma yan. So yan, balikan ko na lang kayo uli mga kabersa. At pasensya na, hindi ko pakita sa inyo para hindi na tayo hindi na haba tong video natin. Ang pinakita ko lang talaga yung pinaka-importante. Yung pag-convert nito, kung mayroon kayong makukuha, yun lang talaga ang pinaka-importante dahil hindi naman lahat ng mga technician, na yung mga, lalo na yung mga baguhan ay hindi pa alam ito kung paano ito i-convert. Yan, pag sira yung kanyang pinaka-drum lock or pinaka-lock, yan, pag naputol yung itong ganito, naputol yan, naputol yan. So mahirapan kayo dyan pag wala kayong pangpalit dahil ito sa amin, walang mabibili ng ganito. Itong klaseng drum lock or lock ng electric pan. So sa online mayroon to. So alangan naman mo kung mag-antay pa tayo ng isang linggo. So kailangan yun ng may-ari. So yan, balikan ko lang kayo mga kabersa pag tapos ito ay na-install ko ng lahat. So yan, so uli at babay po. Babay, nagbabay naman. Stay tuned pala. Babay naman, hindi pa tapos. So yan mga kabersa, wait lang at balikan ko na lang kayo pag ito po ay na-assemble ko na. So yan mga ka-viewers, ay tapos na po yung aking yung ginawa ko kanina ng electric pan. So medyo nagkabihan na tayo at kung nakita nyo, yan. So na po yung yung gate ng aking shop dahil gabi na mga ka-viewers. So yan. So pinagpatuloy ko pa rin para bukas ay ito ay tapos na. Bukas ay na lang. Yung kanya na lang cover yung aking ilagay. So hindi ko na nilagyan ng cover para tawag dyan. Ano nyo mga ka-viewers? Makita nyo kung paano ko siya ginawa. Yan. Pati yung gearbox niya ay pinalitan ko rin dahil kung nakita nyo ay tawag dyan. Nag-convert din ako nagpalit ako ng kanyang shafting. So yung shafting niya ginagamit ko yan ay hindi pang standard na shafting. Shafting po ng ng China pan. Ayan. So kaya nag-convert din ako nito kasi itong gearbox na to din to, gearbox to ng mga China fan. Masikanan lang din to mga ka-viewers. Madumi pa nga yan So kung nakita nyo yan hindi na siya bilog. Yung original yan ay ito yung original kinuha ko. So ito yung original. Buo pa to mga ka-viewers, nga lang hindi sila magkatugma dyan. Nung tinest ko kanina, hindi magkatugma. Kaya ang ginawa ko ito na. Pinalitan ko siya ng gearbox ng mga yung mga China pan, China electric pan. So yan. At hindi naman kaya na kasi nung nilagay ko ito, ayaw nung tinatry ko siyang ito mga kabersa, hindi po gumalaw itong kanyang pinaka gear. So hindi natatamaan. Nung inusad ko siya, so mas lalo pang hindi din siya gumagana. So tinanggal ko na lang dahil alam ko naman nang once kasi ganito, mag-convert ka ng shafting na hindi shafting ng standard na electric pan, itong bar na to. So hindi talaga gagana siya mga viewers. Nasubukan ko na yan. So ang ginagawa ko sa mga conversion ko, ito ginagamit ko. Subok na yan mga viewers dahil marami na akong repair na ganito yung ginagawa ko. Kung nakita nyo naman sa mga nakaraang kong video na yung mga standard electric pan na brand, kino-convert ko ng ganitong pag nasira yung kanyang itong original na gearbox na to. So ito yung nilagay ko. So yan, okay na yan mga kaberso. At kung nakita nyo, yun. So okay na yan siya. So okay na yan mga ka-viewers. Ayun ayun. So ngayon, yan na natin siya. Natin siyang salpak. Yun. Sapat dito sa outlet kung gagana ba ito mga ka-viewers. Okay na ba ito siya? Yun. So nga pala, hindi nakalimutan pala. So okay na yun mga kabersa nung ito. So yung itong sira na ganito, ito yung sa kanya dumi pa. So ang ipinalit ko na palang ang nakalimutan ko naalala ko pala nito, pangalan ay metal pad. Ayan, metal pad to siya mga ka-viewers. Dati kasi ang pangalan ko ang tawag ko dito ay drum lock, yung lock ano ba yun? Nakalimutan ko. Flower lock or drum lock. So ang talaga nito, dahil yung sinearch ko doon sa Google, so lumalabas ay metal pad. Pati doon sa online, tawag nito ay metal pad mga ka-viewers. Ayan. So metal pad siya. Ayan. So yan, okay na yan dahil napalitan natin ng metal pad. So nakita nyo naman kayo na ang kinonvert ko dyan na metal pad, yung metal pad din ng
China fan din. Yan, yung kapartner nito. Yan, so ngayon, try natin siyang salpak para matapos na tayo dito mga ka-viewers. Yan. Ayun, nakasalpak na. So, i-on ko na siya. Number 1 tayo mga ka-viewers. Ayun, gumana kaagad oh. Ikot siya kaagad mga ka-viewers. Nakita nyo. At the same time, nagsiswing pa rin siya. O, diba? Kahit iba na yung kanyang ano ito, iba na yung kanyang swing arm. Ito yung itong dito, yung gearbox niya, yung nakapareho ng original. Pero, nakita nyo, swing pa rin siya. O, diba? Yan, success yung gawa natin mga ka-viewers. Yan o. Success yung aking gawa. Ayun. Ganun lang mga ka-viewers, kung mayroon kayong electric fan na sira yung metal pad at sira at ganito yung brand, standard, at ito naman talagang standard, ay alam naman na natin na ito ay mapili maano talaga sa pyesa. Yan. Pero pag hanapan natin ng paraan, gagana at gagana yan mga ka-viewers pag tayo ay nagtiyaga sa pagre-repair. Pero dito na-convert ko siya ng, kahit marami na akong na-convert dito, itong kanyang gearbox pati yung metal pad. Yan, ito yan, kaya dahil nabali yan oh. Yan, so nung tinanggal ko kanina nabali siya. Yan, so kaya pinalitan ko ng metal pad ng ano, ng mga China fan. Pero yan, gumana siya. So yan mga ka-viewers, so bago pa tayo magtapos ay mega loud shout out sa inyong lahat mga ka-viewers. And number 2 natin, yan, sa mga lahat ng nanonood sa aking upload at sa mga palaging nakasubaybay yan sa aking mga upload. So yan, humihirat pa yung mga ano mga ka-viewers, mga bata sa labas eh bibili daw, sabi ko sarado na yung tindahan. So yan, so ganyan mga ka-viewers, so bago pa tayo magtapos, ayan, sana wag yung kalimutang mag-like at i-share yung aking video kung inyo nagustuhan. Kung nakaabot kayo sa video na to, sa dulo na to, so sana wag yung kalimutang i-subscribe at i-share sa iba mga ka-viewers. At mega shout out pala sa inyong lahat, yan, sa mga palaging sumusubaybay sa aking mga upload, ayan, sa mga aking video. Tapos tayo dito mga ka-viewers. Yan. So mega lang shout out kay Sir Randy Trinidad, yan, Sir John Santiano, Sir Alex Paroni, kay Sir Florindo Isidro, at kay Sir Manuel Madocon, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak at sa kanyang asawa. Yan, mega lang shout out po sa inyo mag-ama, Sir Ferdinand Lopez, Sir N. Madison, Sir Edgardo Dinodato Talavera, Sir Edgar Macam, yan, kay Sir Freddy Ronquillo, Emerald Quillosa, Cesar Cristado, Anastasio Sertisa, Sir Darmin, Sir Chris Gitimas, Wild Boys Lincorinan, at sa kay Sir Jeffrey Nobilias. Ayan, mega shout out po sir. Yan, kay ano din, kay ano din pala, kay Idol Net Vlog. Ayan, Idol Net Vlog, baka sabihin mo naman ay hindi kita na shout out. So yan, mega lang shout out sa iyo Idol Net Vlog. Ayan po, kay Master Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, Tinting Butingting, kay Maya Vlogs, Still Teacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, Buda Tech TV, Junpit Technician, kay Jimenez Iban Bag, yan, Buda Poi Studio, Junpit Technician, kay Phil Country Living, White Ferry, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, JJ Edit Channel, Soktik TV, Kiri Mendoza Vlogger, kay Edstick TV, GFC TV, Junta Perla TV, Maris Diaries, ayan, Kita Kay Vlogs, Music Hub, Inkin DIY, ayan po, kay sino pa yun, Sir Agrido Flores Junior Halin, Len Abali Lifestyle, Diyos Electronics Vlog, Amigos Amigas, ayan, Mercy Warham, Chona Incabo, Layotech, DJS Channel, Lex TV Official, Heros Flores Mix Vlog, at kay sino pa yun, Abid Explorer, Iconic Insight Ambian, Dinlens TV Vlog, ni Anak Tanan, Maskarang Vlogger Kuno, kay Aling Tips, Marco Francis Binon Mix Vlog, Hoodie Expert, Juscado Vlog, Island Store, at kay
Ayun. Guyets Kalikot, AQCTV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Anonymous Vlog, Dinky Inok Vlog, GWG Ward, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, Ifras View, DJN Mix TV, Miss Jamie Baliena, DGM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, Monarch Smart TV, Michael Jackson, PBJ Blabber Fan, Kayari Vlogs, ayan, Ate Mers, Kakaaro Vlog, Lionel Jai Jubudiso, Nairobi Channel, Danny TV Vlogs, Brother Joey Music, kay Life in Japan Countryside, kay Simply CM, Rickman Vlog, yan, bigyan shout out kay Sir Renato Kunda, yan, bigyan shout out sa iyo, Sir, Renato Kunda, ayan, at kay sino, yan, sa lahat na nanonood sa aking mga upload. Yan, so yan mga kabers, hanggang dito lang po yung aking repair. So yan, ako po ay samantalang magpapaalam na po at kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video. Yan, so pahabol mga kabers, huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga kabers. Yan, so yan, salamat at bye-bye mga kabers, good night po mga kabers dahil gabi na. Yan, bye-bye.